Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, maaga tayo. Oo. Salamat sa dumadagdag subscriber, no, mga friend. Anuhin natin to. Ano kaya pa utot ni Sarah, no? Sarah na naman tayo, oo. Masyado matalino to, oo, mga friend. Sa totoo lang, manang-mana nga doon sa ama niya to. Hindi pa nagagawa yung kanyang ibinilin, meron na silang lusot. Yung kanilang iniutos na pagpatay kay Bongbong, tsaka kay Lisa, tsaka kay Martin Romualdez, meron na agad siyang nakahandang lusot. Unawain ninyo mga friend. Abogado raw siya eh. Pilit nila to take it out of its I am a lawyer, VP Sara Duterte. Sige. logical context. Abogado ako. Oh. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable. Ano raw? Alam niyang illegal at illegal? Only in the Philippines, sabi dito. Alam daw niya actionable. I know the legal. I know the legal and illegal, ha? O, tuloy mo. At hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Pinipilit. Yun ang sinasabi ko, gaano katalino tong tao na to. No? Nag-utos siya, mga pre. Sinabi niya, di ba? Meron siyang kinausap na killer. Ibig sabihin, ang killer na kinausap nito, himayin natin mga boss. Hindi basta-basta killer. At sa pinagsasabi nito, tinaano niya na talagang sila, may mga killer talaga silang kilala. Kaya talagang nabubuo dito sa pinagsasabi nito, matalinong babae na to, na talagang meron sila talagang army. Meron sila talagang mga hired killer. No? Yan di ba? Pero ang pinalalabas nito, dapat nga talaga mag-ingat si Bongbong. Pabayaan mo kay Lisa at kay Martin. Kasi hindi naman sila ang uunahin ng killer eh. Na kinausap nito. Sinabi nga nito, no joke ha. Basta ang importante, mapatay si Bongbong. Hindi pinapalusot niya na yun ay kanyang habilin. Kung sakaling siya ay mapapatay, saka mo gawin. Hindi naman maraming utak kailangan dyan. Bakit? Kung patay na ako, ibig sabihin talaga, meron na siya agad lusot. Pero tapos na. Naibilin niya naiutos niya na napatayin yung tatlo. Pero yung lusot niya, meron na. Kaya ngayon, kung sakasakali, wag namang mangyari. At napatay si Bongbong. At ito buhay. So, yun agad ang sasagot niya. Wala akong inuutos. Ang utos ko, kung sakali ako mapapatay, ipatayin mo sila. Kasi sabi niya, di ba? Walang mali doon. Sabi niya, sa ginawa daw. Walang mali doon. Di ba, mga friend? Sa dami ng galit dito eh. Sa pamilya na to, nakita mo naman kung gaano karami bodyguard na kailangan ito. 400, 500. Lahat sila halos, hindi makalakad ng walang kasama. Dahil sa takot na sila sa sarili nilang anino eh. Di ba mga boss? Kung doon sa mga ayaw niyang tanggapin, yung ipa-pull out yung bodyguards niya at papalitan ng iba, ayaw niya na.
Maski kung tatanggalin nyo lahat, ako kuha na ako ng sarili kong bodyguard. Hindi naman gagaling sa Armed Forces of the Philippines. Kukuha ako ng sarili kong security, mga trained. Di ba? Kaya sa totoo lang mga friend, kailangan mag-ingat talaga yung Bongbong Marcos. Kasi lusot na siya. Basta naiutos niya na. At sabi nga niya, di ba? And he said yes. This is no joke. Patayin mo sila. Di ba? Yung sabi niya. Pero yung lusot niya, nandoon na. Pag napatay ako, patayin mo sila. Alam nyo, siguro sa bobo, pwedeng lumusot yung rason nito. No? Pero ang totoo talaga siguro, malamang naiutos niya na yan. Tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Kasi ipit na siya eh. Ipit na siya. Ang buong pamilya niya halos ipit na eh. Di ba? Kaya lang, puro kaya talagang tuliro na sila eh. Tuliro. Sabi mo, halos trilyonaryo na yata itong mga to eh. Sa dami ng naisubi nito eh. Di ba mga friend? Kit nga, paulit-ulit ako. Hindi ako naniniwala doon sa kayamanan ni Kibuloy. Hindi ako naniniwala doon. Nanggaling ho sa pagtitinda ng otap at saka abuloy. Ganong kalaking kayamanan. Hindi ako naniniwala doon. At paulit-ulit, hindi ho yan makakapag-perform ng kung ano-anong kahibangan sa Davao kung wala hong go signal ni Duterte yan. Di ba? Kaya nga, di ba? Baka nga yung mga ibang nanakaw dyan na nilagay sa kingdom dahil talagang lintik ang daan-daang bilyon. Yung mga kung ano-anong mountain na tinayo ni Kibulog daw doon. Di ba, mga boss? Wala hong mga friend. Basta ito, yung dinadaldal nito, dapat humarap siya sa NBI. Sa NBI. At napaka naman ng NBI kung i-consider nila to na tama yun. Walang mali dun. Ang habilin ko yun, Parang sa kanya, iba yung habilin sa iniutos. Di ba? Yun daw ay habilin kung ako'y mapapatay. Paano siya mapapatay? Isang tambak ang bodyguard niya. Ni sa anino niya, takot na siya eh. Di ba mga friend? Tama ba ako? Inuwain nyo nga mga ka-warriors. Di ba? Para sa akin yung utos niya na patayin si Bongbong, live yun. Para sa akin, live. Kasi nga siya, si Bongbong kung saan sa dami ng pera nito, walang imposible. Walang imposible, sa totoo lang. Live yung utos nito. Kita nyo na sihilisik yung mata nung sinabi niya, di ba? Nakumontak na siya. This is no joke, His Excellency. 2 beses na sinasabi niya, hindi ito joke. At hindi ako marunong magpatawad. Di ba? Gigil na ho talaga sila yan. Yun ang dyan. No? Wala hong mga friend. Yung sinasabi niya kung ako mapatay, palusot na lang yun. Kung patay na ako, patayin mo sila. Paano yun? Tapos ginamit niya pa yung Ninoy Aquino, na yung Ninoy Aquino kasi hindi naghabilin, kaya hindi siya nakaganti sa mga Marcos sa ginawang pagpapatay. Diba, mga boss? Wala namang napatunayan doon. Sino talagang doon, diba? Ito ganun din ang halos na gustong mangyari nito. Diba? Pag napatay nila si Bongbong nung inutusan ito ng mga assassin, hindi ho basta-basta yun, mga friend. Para kausapin ka ng isang Sara Duterte at utusan kang pumatay ng presidente at first lady at speaker of the house. Tsaka hindi lang isang tao yan, mga friend. Maraming grupo yan. Parang si Kibuloy din, di ba? Pagka hindi na gusto ang galaw mo, andyan na angel of death.
Meron naman Davao Death Squad, sila Las Cañas, sila Matabato, meron ng mass grave, di ba? Kung saan saang ano doon sa Davao, di ba? Oo. Hindi ho basta tao mga to. Gaya na sabi ni Secretary Leonel Llamas, halimaw itong mga friend. Pero, iba ang galaw ni Sara Duterte ngayon. Banal siya, banal. Siya ay pala simba. Eto, tingnan ninyo. Hindi ko alam, no? O, tapos, banal ako. Tapos, kung napatay si Bongbong, ba't ako pagbibintangan nyo, makadiyos ako? VP Sara Duterte, celebrate the Peace of Immaculate Conception sa Cebu. Panoorin nyo ito, ha? Pinuputukan niyo po ng corona ang Immaculate Conception ng Cebu. Ang sabi, ang pagkukorona ng mahal na birhen ng Immaculate Conception ni BP Sara. Sabay-sabay po nating ipagdasal si BP Sara. BP Sara Duterte, celebrate the Peace of Immaculate Conception sa Cebu. Grabe, no, mga boss. Ako tumatayo balahibo ko. Hindi ko ano to. Ang inaano ko rito, bagay walang magagawa yung pari dito. Diba? Mantakin mo. Kinoronahan, no? Ang pagkukorona ng mahal na birhen ng Immaculate Conception ni BP Sara. Panginoon. Tapos naka-video, tapos ilalagay sa TikTok. Tapos napatay si Bongbong. Sasabihin niyo, yung napakabanal na si Sara Duterte ang may kasalanan. Basta yun naman ang sasabihin niya. Paano alam ko diyan? Ang aking habilin kung sakasakaling ako ay mapatay. Dahil ang alam ko ay may threat sa buhay ko. Kaya hinabilin ko naman. Dahil ang alam niyang magpapatay lang sa kanya, pinapaano niya talaga, mga friend. Ang alam lang niyang may gustong mamatay siya sa kanyang isip, ha? Kasi kung totoo yan, di sana nag-aantay yung NBI, Sabihin mo kung sino. Saan mo nakakuha yung impormasyon na yan na may banta sa buhay mo? Ayaw naman niyang humarap. Tapos daldal siya ng daldal sa media. Na walang mali doon. Kasi habilin yun kung ako'y mapapatay, saka sila, habilin ko, patayin din sila. Oh. Diba? Nakakakilabot. Ito sana,
makarating to sa itong vlog na to. Yung ko, papasa ko kay anak Aboy ito eh. Oo. Oo. Dapat mag-ingat talaga yung Bongbong. Para sa akin ha, live ho yung utos nito. Napatayin yan. Either of the three. Pero hindi naman, siyempre, ang target talaga niyan. Kung si Martin Romualdez lang, hindi. Si Lisa, hindi. Talagang uunahin yan si Marcos. Kasi automatic presidente siya eh. Di ba? Dito naman siya ang suspect lang siya. Anong alam ko diyan? Di ba? Anong alam ko diyan? Ang habilin ko, huling habilin. Masama bang maghabilin? Ang habilin ko kung ako'y mapapatay. Walang wala siyang di ba? Hindi natin alam kung ano naglalaro sa utak nitong babae na to, no? Oo. Yan siya, oh. Diba? Tama ba ako, mga pre? Ang aking mumunting analisasyon ng aking mumunting utak. Oo. Ha? Pag napatay si Bongbong, pagbibintangan si Sara, anong alam ko dyan? Banal ako. Simba ako ng simba. At wala akong sinabing, habilin ko yan kung ako'y mapatay dahil gusto nila akong ipapatay eh. Kaya hindi ako papayag na maging kagaya ako ni Pinoy na hindi nakaganti. Di ba? Yan siya sabi niya. Di ba? Tapos ako pagbibintangan ninyo, ang daming galit sa kanya. Ako, saka lang naman siya kung ako'y patay na, saka yun ang aking habilin dun sa aking kinausap na mamamatay tao. Pero buhay ako eh. Bakit ka papatay nun? Iba ang pumatay diyan. Talino, no? Diba? Yun sa akin, mga boss. Kakilakilabot na ho ginagawa nito. Ewan ko kung nagsimba sa Naga. Nung binisita niya si First Lady, si BP Lenny, no? Mantakin mo. Ang pagkorona sa mahal na birhen ng Immaculate Conception ni BP Sara. Makyat. Nakaitim yata eh. Oo. Sabay-sabay po nating ipagdasal si BP Sara. Yun ang nakalagay, oh. Ang pagdadasal to eh. Siya nga raw magiging presidente ng impyerno. Yung tatay naman niya alam na alam din na sa dami ng namatay. At sinasabi nga nila sa kanya, ito raw ang reyna ng tukhang. Sa Davao pa lang, 1,000 na ang mga nangamatay. Panginoon. Hindi ka basta tao. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mula ako nung naging tao. Na may aakyat na isang tao magkukurona sa mahal na birhen ng Immaculate Conception. Politiko. Wala pa ako nakitang ganito. Kagimbal-gimbal ho ito. Meron ng mga nagpapanggap na politikong banal, pero not to the extent na ganito. Umakyat siya, Tapos may umaalalay sa kanya. Pinutungan niya ng corona. Ang mahal na birhen, Immaculate Conception. Ng Cebu. Mariosip. Ano masasabi nyo sa aking mumunting kaisipan
na naiisip ko na tama ba ako? Ha? Kasi, yun na di ba? Walang mali doon. Masama bang maghabilin? Habilin daw. Diba? Hindi ako niniwalang habilin yun. Utos yun, pwede pa. Patayin nyo na. Ha? Opo, ma'am. Oh. Baka hindi natin alam kung ano plano ng mga yung inutusan na ito Oo. Oh. Diba? Di mo malayo yan, mga boss. John F. Kennedy, nabaril O, diba? Amerika pa yun. O, diba? Dito pa, Pilipinas. Oo. Ito maski sa mga sangay ng gobyerno, may mga ano pa to. Mariose po. May mga tao pa to, sila Duterte na to. Oo. No? Grabe, no, mga boss. Kalahin mong kaya nilang gawin yan, ano? Hisindi siya ng mga kandila. Tao. Matay. Bakit ako nandito ako sa simbahan, nagsisimba ako, palasimba na ako ngayon, tapos ano niyo kung ako nagpapatay diyan, wala akong sinasabing ganyan. Ang habilin ko. Ha? Kung ako'y mapapatay nila, naghabilin na ako ng papatay sa kanila. Mahirap pong magkulab na tayo, mga boss, ha? Meron pa naman tayong konting oras. Panoorin natin tong si Duterte kung paano niya binaboy ang Quadcom, no? Walang tingnan mo. The former president, I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? Sinusurot niya si Representative Raul Manuel, napahiya sa harap ng Quadcom. The former President Rodrigo Duterte. I can send you to prison. I guarantee you. Former Digong to Congressman Raul Manuel. Sa totoo, nung nanonood sa pinapanood ko yung Quadcom, lalo sila Paduano, ang tatapang nila sa kay Wilkins Villanueva. Talagang dito wala, lambot sila lahat. Totoo, walang nakapagtaas ng boses dito. Dito sa kay Digong. Naganon sila, That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Daan. Hindi mo alam yan? Daan. Mr. Chair, if our resource person is done, hindi pa tayo nathi-threaten doon. And Hindi in fact, Mr. nathi-threaten. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? Daan. You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee. Tama, tumigil ka na. Ba't di mo ginawa? Ba't nandiyan pa? Hindi mo pa kinarge. Di ba? Ang nito, kung gaya nga, mahina ka talagang. Yan ang mga abutin nyo. Nasa kongreso yan. Tapang, Shit. Pero grabe ho to.
Ito ho, ang tinuturo talaga na bukas na ho natin talakayin yung kay Acop, kay General Acop, no? Ano, Rodrigo Duterte at the center of a grand criminal enterprise. Oh, siya eh. Oh, diba? Grabe. Pero tignan mo kung makaasta, ano? Magkulab na tayo. Mabukas ako. Talakayin natin yung... Ang ganda ho na sinabi ni Acop eh. Oo. Pero talagang bulgar na, no? Pero, kung hindi totoo sinasabi nitong mga ano, di magsampa ng kaso si Digong, di ba? Gaya, no? I can tell you the reason. Sabi niyong gago. Nung bastos na walang ya. Sabi niya yan. Animanado naman siyang bastos na walang ya siya, di ba? Under oath. Magkulab na tayo, mga pare. Alam niyo, mga boss, mga kadeboto, baka sa January 9 po, kapistahan ng pista ng mahal na pong Jesus Nazareno. Makikita natin to si Sara Duterte nakapaa at sumasama sa posisyon. Diyos ko. Hindi kaya kinikilabutan tong tao na to sa ginagawa niya. Hindi ho malayong mangyari yan. Nagpapatong ho ng corona sa Birhing Immaculada Concepcion ng Cebu. Baka ho dumating ito ilang araw na lang naman. Piyesta na po ng mahal na pong Jesus Nazareno. Baka dumating ito doon. Sumabay sa prosesyon. Topic ho nila Christian Esguerra tsaka ni Llamas, si Bongbong Marcos, si Richard Hidarian, si Bongbong Marcos ang pinag-uusapan nila eh. Tsaka si Sara Duterte, saka mga Duterte, di ba? Librado Ludovico, shout out. Blessed Monday morning, karaoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Nakakaumay na kaya yung si Sara. Tambalus tayo po eh. Baka maunahan pa yan ni Sister Grace Chingsay sa pag-amin na mali ang kanyang ginawa. Shout out to you, Sister Grace Chingsay. Ay, nako. Magbablog na naman ako sa kanya bago siguro magpasko. Baka sakaling nawala na siya sa espiritu ng demonyo. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a blessed day. Ingat ka parati. Sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira. Okay ka lang sana, ha. Malukas Ronak, shout out, ha. Kalat ni Bayo. Basta kabayo, malakas bumayo. Patay tayo dyan. Kalat ni ulit. Good evening, Kasani. Ang tari lang ng Itsagi ang malakas. Tira lang Kasani, God bless your family. God bless Kalat niya. Leodario Gumban. Welcome to the club. Pilipinas gagawing probinsya ng China. Sino matino? Tunay ng lahi. Sino matino? Tunay na lahi ni Juan de la Cruz ang papayag sa mga estupido, makapiling Pilipino. Sasang-ayon yan, Tabogo. Ben Torres, out. Diretso sa bangko, ni Sara. Doon talaga punta. Takin mo yung putang. Grabe. 1,320 out of 1,900 na AR. Ng pating, Kapal na mukha. Tapos ngayon nagpapatong pa ng corona sa Immaculada Concepcion. Birhing Immaculada Concepcion na Cebu. Para maging kabanal-banalan ka din talaga eh. Di sumama ka sa prosesyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sara, magtapak ka na rin. David Allen Mendoza, shout out. Good evening, karaoke. Luma na po yan. Bagong content po siguro ni Kakopi. Sabi nga ng dating COA head na si Heidi Mendoza, dapat po may separate logbook ng mga
pagkakakilanlan ng mga tumatanggap ng Compipan na yan. At ang sabi pa nga ni Attorney Claire, na kung sakali gagawa sila ng logbook ngayon, ay malalaman pa din ng NBI kung bagong gawa lang. Yun, pwede daw malaman sa tinta ng Pusit Este ballpen. Na ginamit kung bago lang yung mga sulat na logbook. Sanay na po kasi ang mga Duterte sa kanyang gawain. Di po ba meron din kaso si Sara noon about ghost employee sa Davao? Hindi lang si Sara. Maski yung ama niya. Lahat sila. Talagang kanila nga ang Davao eh. Di ba? Leonardo Gumban ulit oh. Ang demonyo madaling magbalat kayo. O, totoo naman yan o, di ba? Ben Torres, shout out. Kaya nga gusto ni Sara, ang Defense Department, mas malaki ang Compipan, o, di ba? Wala, mas malaki ang confidential fund ni Sara sa DepEd, saka sa OBP, kesa sa Defense. Mas malaki pa, oo. Arnold pa si Diego, shout out. Magaling talaga sa pagkakaperahan ng lintik, oo. Leonardo Guban ulit, oh. Delikado ang Pilipinas dahil marami ang estupido at tangahanga ng kasamaan. Totoo. Leodario ulit, oh. Ang makapili, Pino, 500 pesos at isang supot na ayuda ang katapat, iboboto ka na. Utak Pilipino. 500. Mamura pa yan. Malaki na yan. Kita mo nga yung mga nag-aano doon sa nagra-rally-rally na BBM resign. 500 ang alam nila. Ang binigay sa kanila, 150. Ang inang yun. Walang awa itong mga buwaka ng... David Allen Mendoza. Karox, ano daw po sabi ni Pentanil Duterte? Kaya ng anak niya yung mga kaso niya? Oo nga po. Kaya nga po si Sara Jing balasubasin at walang yain ang Kongreso at Senado. Pati nga Presidente ng Pilipinas kayang-kayang murahin at pagbantaan ang buhay na di man lang masaling kahit dulo ng daliri ni Sara Jing Potpot. Totoo yan, David. Diba? Kaya wag naman sana at napatay si Bongbong. Presidente yan. Mabilis pa sa alas 4, dideklara yan. Oo. Hindi nyo ako, wala naman akong inutos dapat. Basta ang utos ko, kung ako'y mapatay nila, ipatayin mo sila. Buhay ako. Ano kasalanan ko dyan? Kung sino pumatay dyan, wala ko alam dyan. Korte ngayon. Korte. Presidente na siya. Di ba ganun? Ha? Hanggang sa Supreme Court, may mga tao sila. Ombudsman. Department of Justice, ano pa eh. 50-50 pa ako dyan, sa totoo lang. Pero San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa election 2025 na lang po tayo bumawi. Kung walang mangyayaring impeachment, pumili na nga ng bagong politiko yung mga maganda at maayos ang track record. Higit sa lahat, ay yung pong mataas ang pinag-aralan. God bless po. Madali yan, Ferdinand eh. Ang problema, yung makina eh. Iba yung lumalabas eh, sa pagdating ng bilangan. Kasi nga, makina. Hindi ba, Comelec? Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Hanip ang palusot ng Sara na yan. Booking na nga na dinambong nila ang kaban ng bayan. Todo pa din tanggol. At yung mga tuta nila ng mga senador, todo pa din paniwala kuno na di daw yan dinambong. Yun nga, bobo talaga ang mga DDS at mga alipores nila. Mga sobrang sipsip sila na wala sa lugar at makapagtanggol lang, todo sipsip. Naku, sana wag na silang maging senador at sana mawala na sila dito sa ating bansa. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Eman Escalona, anak, shout out ha. Elizabeth Iscareo. Dapat nang matapos ang mga politikong pulpul na ito sa ating bansa. Di ko alam kung bakit pa ito nananalo
At wala namang ginawa sa ating bansa kundi magnakaw at pumatay ang mga ito. Ang sarap talaga nilang sipain. Kakagigil talaga, Sir Rox. Hay, kawawang Pinoy. Totoo yan. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Always present, watching your vlog. Late nga lang po ngayon. Kamusta na po? Okay lang. Ikaw ba, Estrelita, kamusta ba? Ha? Elizabeth Iscari ulit to. Tungkol naman sa mga pangalan na wala daw sa PSA, ano to? Panggagago lang talaga ang pinagagawa nila. Makapagnakaw lang. Kung ano-anong palusot nila. Dapat na talagang mawala na yung confidential fund na yan. Kasi ginagawang gatasan lang yan. Para nga naman legal kuno ang nakawan nila. Totoo. Pero ang gulo ng yung budget, grabe. Tatamaan na naman si Bongbong dyan. Mantaka mo, siniro yung PhilHealth. Walang binigay. Ni piso, wala yata eh. Dahil marami raw pera yung PhilHealth, hindi raw nagagastos. Ang sarap talaga. Pinanood niyo ba yung mga vlog nila Atty. Claire? Ang ganda. Romel Gonzalez, shout out. Fake Vice President, magaling mambudol at may sayad pa. Naniniwala ako sa iyo, Romel. Ted, shout out, said Ted Sarang maraming pangalan, puro na lang kababalaghan ang ginagawa ni Sara. Sa bagay, mukha naman siyang kababalaghan. Sanay kasing matulog na may sinding dalawang kandila sa ulunan at sa paanan. Minsan natutulog ng nakalutang sa hangin. Yan. Johnny Be Good, shout out Gandang gabi, Karoke. Tama yung tanong mo. Kung humingi ng confidential funds sa ganong kalaki. Bakit at sino ang nagbigay? Hindi katakataka nung nakaupo pa si Digong. Pero nung mayor pa lang siya, nakakuha na rin pala. Malamang sa alamang may kasabwat siya sa loob ng gobyerno. Hindi, nung mayor pa si Sara, presidente tatay niya eh. Kaya bago bumaba yung tatay niya, 4 na taon, binigyan siya ng 460 million, taon-taon. Oo. May record yan eh. Tsaka yun nga, bago bumaba itong si Digong, binigyan ng 51 billion si Pulong Duterte. Di ba? Kaya halos Pero sabi ni Digong, wala ako pira. Wala ako pamasahe. Sa kanya na lahat binigay ni Kibuloy, yung ari-arian ni Kibuloy, lahat ng kanya na, Wala, dalawin nyo naman mga Duterte. Dito kayo, hindi nyo dinadalaw si Kibuloy sa Oblo? Ha? O magaling na siya magsinungaling at mambola, sabi ni Johnny B. Good. Hindi, nung naupong presidente tatay niya, yung talagang binuo sa Davao. Mas malaki pa nga yung budget ng Davao kaysa sa Makati, di ba? Lahat na doon, mga taga Davao, pag yan pa rin ang nanalo dyan sa Davao, wala na talagang pag-asa Davao. Diyan na kayo sa kuku ng Duterte. Pero palagi ko, hindi naaabot, Kasi nga, nandiyan na yung ICC, di ba? Baka hindi naaabot niya si Digong, Ted ulit hindi lang daw si Pulong ang may nakatagong tattoo sa likod. May tattoo din daw si Sarang nakatago sa baba ng tiyan. Ito daw ay kasing laki ng ulo ng tao. Bato si Ted. May buhok, noo o ilong, mata at tainga. Kaya lang ang bibig nito ay kaiba. Ikaw daw horizontal. Tabi mo nga, tabi po sa mga kumakain. Kapangit. Ted na to. Shh. Ted ulit Nagtataka tayo, Karoke, kung nasaan ang mga nawawalang sabungero. Si Bantag, si Tebes, si Roque. Aba, pati yung Maharlikapan
nawawala na rin. Wala na tayong naririnig tungkol dito. Parang confidential fund ni Sara. Di malaman kung saan napunta. Kaya nga hindi malaman kung sa kalulugar sa na, ano ngayon eh. Ganda kasi ng choice. BP Lenny sa Kiko Pangilinan, oo. Ewan ko ba? Tangin na, hindi ko na alam kung anong klaseng mga putang ng mga butante ito. Number 1, Kimo. Senador. Tangin na. Shell joke no, talo. Laila de Lima, talo. Number 1, si Kimo. Putang na. Katawa-tawa na talaga sa buong mundo. Kung Pilipinas na to. Kung sino-sino inuupo. Meron pang convicted. Putang na. Ano ba yan? Grabe, no? Di kasi ako, sa mga mayayaman, gusto niyo na maghanap ng ibang lugar. Edna Ricaprente, welcome to the club. Bakit siya nagsimba? Di ba hindi siya naniniwala sa Diyos? At ang sabi pa niya, presidente siya ng impyerno? Uy, Edna, yan yung vlog ko ngayon, oh. Hindi lang siya basta nagsimba ngayon. Siya ang nagputong ng corona sa Immaculate Birhen ng Immaculada Concepcion ng Cebu. May alalay pa siyang isang nakabarong para baka siya ay matumba. Oo. Baka bigla siyang itumba ng bayan. Siya yung nag-reply. Ruben Dolor, shout out. Welcome to the club, Ruben. Ria Manampan, shout out. Good evening, Sir Roque, watching from Bacoor, Cavite. Oo. Shout out. Kyla, Nak, SKL Vlog, Nasa Bacoor din yan, eh. Ruben Dolor, ano ba yan? BP Sara, mahiya naman kayo. Wala nga silang hiya. Ikaw naman, Ruben. Ted, sabi ni Ted, balita, Karoke. Kaya di pa masimulan ang impeachment ni Sara, ay inaantay pa ang pangatlong filing ng impeachment. Ito daw ay manggagaling sa religious group. Hoy, kung sino man kayong religious group, bilis-bilisan ninyo. Matatapos na ang taon, baka kayo ma-impeach, bagal nyo. Ewan ko ba? Pailan nyo na ng kaso. Rudy Bulay, shout out. Good night, Karoke. Dapat tanggalin na ang CIF sa mga opisina na walang kinalaman sa intelligence fund. Only military can avail to safeguard our country. Ewan ko nga ba? Kung bakit ganyan ang nangyari. Kaya nga sinasabi ko, sino ba may kasalanan? Humihingi ako, binigay mo eh. Di ubusin ko. At tanga-tanga kayo. Alam mo na nga, hindi nga ako. Ang lang yan. Yung gago ka pala eh. DepEd ako, bibigyan mo ako ng confidential fund. Sino ba? Sino gago? OBP ako, bibigyan mo ako ng confidential fund. Sino ba nagbigay? Si BP Lenny, wala ang confidential fund eh. Oo. At ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ang Department of Education. Oo. Ano putang ina, mahirap isipin. Ano kasalanan ni Sara? Humingi ako, binigyan niyo ako eh. Ngayon, hindi aabot dyan eh, mga pre. Kaya, para bang sino ba nauna? Yung iklog o yung manok? Parang ganun, putang ina. Humingi ako, oo, sabi, di ba? Binigyan niyo ako eh. Kung di niyo ako binigyan, hindi sana ako nakapagnakaw. Binigyan niyo ako ng nanakawin ko eh. Alam niyo namang, hindi naman ako dapat mabigyan. Di ba? Paulit-ulit, putang. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, Jane Labayna, shout out, my friend. Noy de la Cruz, welcome to the club. Mag-comment ka, kuya, tungkol sa sinabi ni Kong Akop Duterte. Kong Akop, Duterte is the center of the Grand
criminal enterprise, finding ng Quadcom. Bukas siguro ngayon sana eh. Kaya lang nakita ko itong hindi ko na pinalagpas kung paano babuyin, kung paano magpanggap na banal itong nagpapapatay kay Marcos. Ami Sakal, welcome to the club. Rodelia Alpilor, shout out Ay nako po Sir Rox, talagang hahalukayin lahat ng baho ng mga Duterte para maalis sa politika. Nakatakot lang Sir Rox, talagang gagawa ng gulo ang mga yan dahil sukul na sukul sila. Lord, kayo na pong bahala sa mga ganap sa gobyerno na to. Ingat po tayong lahat and God bless us all. Nakakatakot si Sara. Oo, nakakatakot. Iba yung galaw niya. Hindi mo siya pwedeng pagbintangan dahil siya ay napakabanal na ngayon. Wala akong alam dyan kung napatay ka. Tani Carpio, welcome to the club. Patawag mo pa nga yung mga record sa PSA. Hindi ko maintindihan sa'yo, Tani. Ruben Amis, shout out Bakit may mga bobong politiko? Kasi inilagay ng mga bobong botante. Mismo. Jeff Ramos nak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Pag wala kang ginagawa, tawag ka, Brad. At sabi ni Senator Trillanes, mukhang lumalapit na siya kay malapitan. Sa interview Richard Hidarian ba yun? Oo. Tinatanong si Senator Trillanes kung kamusta ang lagay sa pagtakbo niyang mayor sa Davao. Medyo lumalapit na raw at parang sa tansya niya ilagpas na. Oo, yun. Alam mo, malaking bagay kasi yan Senator Trillanes yung mga expose mo tungkol dito kay Digong, napakalaking bagay niyan para sa kandidatura mo, sa totoo lang. Oo. At ang pinakamabigat na mangyayari, Senador Trillanes, pag nangampanya, pag tinuloy ni Digong na mangangampanya siya sa Davao para hindi ka raw manalo, malamang sa alamang, ang laking bagay noon pag nangampanya si Digong laban sa'yo, baka lumusot ka na. Baka lalong lulusot ka. Oo. Magandang hapon po mga boss. God bless.